Then, ito na. We need to discuss the 4 aspects of life. Ay, may ganyan-ganyan pa yan. May sakit na nga lang ako. Gusto ko nang gumaling. Pag-uusapan pa yung buhay. Kailangan po eh. Hindi pwedeng hindi. Sorry ha. Hindi pwedeng hindi. Sabi nyo kasi, kaya kayo nagpunta rito, gusto nyo gumaling. Hindi nyo gusto magpagamot lang. Gusto nyo gumaling. So, kailangan natin pag-usapan ng life. Bakit natin kailangan pag-usapan ng life? Listen. At pwede kayo mag-disagree. Kasi ako, I firmly believe na ang life, Tagalog niyan, buhay, galing lang po sa Panginoon. Amen. Tama ba? So, siya lang ang pwedeng bumawi niyan. Siya lang din ang pwedeng mag-extend niyan. At bakit natin pag-uusapan ng life? Kasi, eto na. Kasi, ang inyong lingkod, alam ko ang pinakamalalim na dahilan kung bakit gusto nyong gumaling. Sorry ha. Kayo siguro alam niyo rin yung mga dahilan. May dahilan ka ba? Ba't gusto mong gumaling? Meron? Sure? Pero yung pinakamalalim o primary reason bakit gusto nyong gumaling, palagay ko hindi ko alam. Yung mga nasa isip nyo ngayon, secondary. Yung iba, drama. Ano ang pinakamalalim na dahilan ba't kang gustong gumaling? Ito yon. Kasi, tingin kayo sa mata ko. Kasi, hindi ka pa handang mamatay. Tama. Oo nga. Yun lang. Yun yung primary. Yun yung pinakamalalim. Yung iba yung dahilan, drama. Oo, di ba? Dapat mamatay. Kailangan pa ako ng anak ko. Hindi pa ako dapat mamatay. Kailangan pa ako ng pamilya ko. Sus! Kailangan ka pala ng anak mo. Kailangan ka pala ng pamilya mo. Sana iningatan mo yung sarili mo. Kasi takot ka pang mamatay. Tama? Kasi kung ready ka na, dapat excited ka. Lord. Tama ba? I'm very much excited and willing to be with you. Ba't di mo magawa? Because you are not yet ready to die. Tama? Ngayon, kaya ako dinidiscuss yung kamatayan. Pag sinabi kasing kamatayan, anong English niya? Death. Alam nyo ba ang meaning ng death sa salita ng Diyos? Ang biblical principle of death. Death means the separation of body and spirit. Kita nyo ha? Kita nyo? Kaya lang tayo buhay because the spirit dwells in the body. Nakatira ang espiritu sa katawan natin. May sinabing salita ang Panginoon, hindi ko alam bakit hindi nyo matandaan. Sinasabi ito tuwing umaattend kayo. Kung saan man kayo umaattend na church, kahit Catholic or whatever religion you are into. Sinasabi po ito, ano yun? Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? May kasunod yun. Nagtataka ako, nakalimutan nyo. And, ano yung kasunod? It is never yours. Hala, hindi pala akin to. Naririnig niyo ako? Naintindihan niyo? Parang ganito lang yan eh. Ma'am, nakalabas na yung cellphone mo. Ano yung cellphone mo? Pwede mahirap. Apple yan. Apple. Sa'yo, bayabas. Pero ang sakit. Okay lang. Nakita niyo? Daling ko mambudol, di ba? Tingnan niyo. Isang hiram lang. Hindi siya nagdalawang isip, inabot niya agad sa akin. Bakit? The answer is because she trusted me. Nagtitiwala siya kaya inabot niya. Tama? Subukan natin nandun siya sa 7-Eleven. May lumapit. Pero nga ng phone mo. Mananampo yan. Tama ba? Tama? Pero siya, nagtitiwala siya sa akin. Inabot niya yun. Eto na. Hindi niya alam, ito lang ang gagawin ko rito. Sample lang yun. Halimbawa, itinuloy ko. Tinapangan ko, dinurog ko. Tanong, anong mararamdaman niya? Oo, siya magagalit. Tignan mo.
Pwede niyang isipin, tignan mo itong tao na to. Pinahiram mo na nga lang. Sinira ka. Tama? Okay. Ang pinag-uusapan, cellphone. Sorry ko naman. Hindi ko ginano. Naintindihan niyo? Cellphone pa lang. Pero i-connect natin yan sa katawan natin. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon wholeheartedly with our body. And inside that body is life. Tama? Because He trusted us. Buong-buo ang paniniwala niya. At tama, pagtitiwala niya sa atin. O sige, pahiram ko sa iyo yung buhay, katawan. Pero anong ginawa niyo sa katawan niyo? Winasak.